Sa pumili ng hand of cards, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I'm sensing heavy betrayal yung nangyari dito at I kinda like feel as well gaslighting. Parang pinaniwala nila sa isang bagay na hindi naman totoo. Parang binilittle ka nila at nilagay ka nila sa isang kahon. Na-sense ko rin na illusionist sila, guys. Another dimension. Siguro ito yung tao na nagpaiyak sa inyo. Kasi, habang nag-shuffle ako, na-sense ko na naiyak yung mata ko. Mabigat sa mata yung pakiramdam. I feel na kung sino man ito, meron silang ibang wina-worship. Okay? Iba na kinikilala nila na God. Honestly, hindi kayo pareho ng relasyon. Ng religion. Okay? So, anyway, i-clarify natin yung cards. Baka naman siniraan niya yung iyong paniniwala. I feel na kung sino man ito, meron din siyang evil entity within. And I'm also sensing na ikaw yung tipong tao na maka-Diyos. At I feel na sinisiraan ka ng taong ito sa social media dahil sa iyong paniniwala. Na-sense ko rin na mabuti kang tao. Kahit na alam mo na iba yung kanyang paniniwala, you kinda like respect yung kanyang religion. Hindi mo siya pinipilit na pareho kayo ng paniniwala dapat, okay? You could be just there, you know, preaching or doing you, honestly. And I feel na naiirita itong tao na to kasi ngayon nga, preach ka ng preach. And tingin niya sa'yo parang preacher na teacher. At I feel na hindi niya talaga gusto yun. So, yun nga. As I told you, ito yung iyong 5. At naiinis siya kasi nakita ka niya na ginagawa mo yung work mo. Or pwedeng you could be someone who's teaching others. Naiinis siya sa iyong mga turo. So, anyway, kalimutan ko i-clarify yun. Okay, tayo ng clarifier. I'm sensing na kung sino tong tao na to. Talagang minahal mo siya maybe as a friend, as a lover. Okay, talagang close. Okay, kaya ka pala nandito sa reading. So far, this is sad, guys. Okay, close kayo sa isa't isa. Pero, yung sad news, you know, kahit na magka-close kayo, kinukulam ka niya. So, we have the reservation here. So, I feel na yung ginagawa niya dito is kinda like energy exchange spells. Yung ginagawa niya, siguro yung mga good karma mo dapat napupunta sa kanya. I don't know if you're aware about it. Siguro napapansin mo rin na nag-iiba yung attitude mo na hindi mo alam kung bakit, okay? At I feel na kapag moody ka, hindi ikaw yun. Actually, na-adapt mo kung ano yung ugali ng taong ito. So, suggestion ko lang sa inyo, kada nararamdaman mo yan, mag-pray kayo kay God na isole yung iyong soul, yung iyong energy sa'yo. At i-alis yung negative vibe na yan. At saka, madalas na rin kayo dapat maligo. Kahit sabihin natin malamig, okay? Maligo kayo with salt and water to cleanse yourself. And also pray kay God and then na i-alis yung negative energy na yan. Maging malapit kayo sa Panginoon. Suggestion ko, mag-pray ka ng mga prayers na may kinalaman sa mag-i-stay yung Panginoon sa iyong buhay. So,
I will give you an example what kind of prayer you should actually pray. I-pray mo yung prayer ni Mother Teresa, yung Dear Jesus, yung help me to spread thy fragrance everywhere I go, yung umpisa yun. Yung lahat nun, idasal mo rin yung prayer of Saint Pio, yung prayer niya after Holy Communion. Kahit na, hindi, what do you call this, kahit na hindi abot sa communion yung nangyari, basta yun yung magandang prayer din para mag-stay sa'yo yung mahal na Panginoon. Para, itong kukuha ng yung kukuha ng energy mo, hindi niya basta-basta makukuha yun kasi nasa iyo yung Panginoon. At hindi lang yun, pray din kayo ng, protection, like yung Psalm 91, yun yung prayer of protection. Yung He who dwells in a shelter the Most High. Ayun. So, yun yung papapayo ko na nagamitin mo for protection for you. Kasi itong taon na to, yun nga, kinukuha niya. Kaya kayo stuck. Maybe for a long time with regards sa finances. Kasi nga, kinukuha niya yung energy. Dinedrain niya yung para dapat sa inyo. So, I feel na nilalayo ka ng Panginoon sa Kanya, honestly speaking. Kasi nga, siya ay deceitful. At nagkakaroon ka na ng problema, maybe sa pera, sa relasyon, whatsoever, dahil nga sa ginagawa niyang deceitfulness, okay? I feel na mga agaw. Yun na sense ko. Kasi nga naiinis siya. Kasi meron kang pera, may kagandahan ka rin, etc. So, ginawa nila, pinagkukuha nila yun. At itong taon na to, wala siyang kasawa-sawa na tinitignan yung mga nangyayari sa iyong buhay. So, yung kanyang karma, okay, magkakaroon siya ng mga tao sa kanyang buhay, mga addiction, at kung ano man. At dahil doon, kaya siya laging walang pera. Dahil napupunta sa hindi magandang bagay din yung kanyang money. Isa rin sa kanyang karma, may kita kanya na may lover at minamahal ka at maiinis siya dahil doon. At maiinis din siya kasi may savings ka, may pera ka at nakita niya na maintain mo yung kagandahan mo or kagapuhan mo. So maybe ito yung tao na dinidrain yung energy mo para mawala yung kagandahan mo, mawalan ka ng pera, mawalan lahat ng good karma na para dapat sa'yo. Kasi nga, inaagaw niya yung energy. So, yung ginagawa niya sa inyo definitely is yung nandun yun sa community post ko about sa ganito na may mga taong gumagawa niyan. Okay? So, kailangan talaga malapit ka sa Panginoon para, hindi niya makuha yung mga bagay na para sa inyo. And let me remind you guys, para ma-unblock din yung iyong blessing, you have to confess your sins to God. Okay, pumunta kayo sa confession, napaka-importante yun. Lalo na kung wari lang, ha? Okay, hindi ko sinasabi na ito nangyari sa iyong buhay, pero kung meron kang actually kasalanan na may kinalaman sa pera, like example, maybe nung bata ka, nagnakaw ka ng pera sa mga wallet na magulang mo, baka ganun ba? Okay? So, kailangan mo na gawin is, yun nga, mag-confess ka ng kasalanan mo. Hindi lang about sa pera, syempre lahat. Kung isulat mo sa notebook lahat ng kasalanan mo at i-confess mo yun sa pare, sa Panginoon. Okay, at magdasal ka, mag-repent ka sa kasalanan mo, but make sure guys na huwag yun nang uulitin yun. At saka kung sakali man nag-gambling ka, syempre masama yung gambling, diba? So, reminder lang, yun din, i-confess nyo rin yun. Basta mga kasalanan na may kinalaman sa pera, kasi baka blockage din yun. Kaya hindi mo totally na-accept 100% yung blessing mo. Okay, so yun nga. Pero iwasan nyo nang gawin yun ay mga bagay na masasama. So anyway, yung karma ng taong ito, kasi yun nga, panay ang kursa sa'yo. So mamalasin siya, madalas siya madisgrasya. Sa kanyang relasyon, madalas may third party. Kasi yun sa kanyang karma, yun nga, mawawalan siya ng tao as you can see here. So parte rin ng kanyang karma, may tao na magbe-brainwash sa kanya.
Okay, magiging stuck siya, mawalan siya ng focus sa'yo. At dahil doon, kaya kaaangat with regards sa iyong career. Kasi nga ipipin down siya ng langit sa kanyang mga kamalasan. So, isa rin sa kanyang karma, may kita ka niya na actually maganda yung nangyayari sa iyong career. At hindi lang yun, nakakaroon ka ng connections at as I told you before, magkakaroon ka ng relasyon. If ever you're single, that's part of your good karma, honestly. Okay, yung kanyang karma rin guys, okay? Proprotektahan ka na ng Panginoon. Kaya, mapupunta na sa'yo yung blessing mo, yung money. At hindi lang yun, yung swerte mo rin actually sa negosyo, or kung ano man yung binibuild up mo, at meron ka rin relasyon. At yung relasyon mo is something that is, you know, true love, na inaasam-asam mo, which is nice, okay? So, maganda yung mga good karma mo, pero, you know, let me remind you, gawin mo lang yung sinabi ko na maging malapit ka sa Panginoon at confession. So, yun yung dapat mong gawin. So, hand of cards. At saka yung prayer na binanggit ko, araw-araw mo yun i-pray, guys. At saka tuwing mararamdaman mo may kumuha ng iyong energy, i-pray mo uli yung prayer ni Mother Teresa at saka yung prayer ni Padre Pio yung sa communion para magstay si Jesus sa'yo. So, yun yung masasuggest ko sa inyong prayer. Okay, so we have the hand of cards here. And it says, take a chance, risk, being strategic options, not showing hand and gambling. So, anyway, ito yung dapat mo rin gawin. Iwasan mo mag-brag posting. Okay? Kasi, nangyari dito, isakita ko sa yung reading, nagagalit siya. So, ito yung may nangyari maganda sa'yo. Okay, tsaka pinipilit niyang kunin yung mga bagay na para dapat sa'yo. So, iwasan nyo na mag-brag posting. Mag-introvert kayo. Kung mahilig talaga kayo mag-post sa memories and so on, suggestion ko na lang na gumawa kayo ng scrapbook. Okay, ilagay mo na lang sa diary mo rin lahat na nangyari. Para walang ganito na tao sa iyong buhay na ite-drain ko ano yung para dapat sa'yo. Okay, so anyway, so may gambling tayo dito guys. Okay, so iwasan yung mag-gambling kasi pwede rin yung blockage ng iyong blessings. So anyway, let's see what else do we have here. So this could be a fake friend of yours. So, we have this one in either way. So, makakatakas ka, makakaalis ka sa ginawa nilang stagnancy sa'yo. Kasi marirealize mo guys na sila ay iyong fake friends or fake na tao. If yun naman kukulam talaga to. So, you have the hunch. So, kukutuban ka about this person. Kasi, you know, they are someone who do have a bad intention towards you. Nag-stay sila sa iyong connection just to actually gain something from you. Take away your good energy. Kasi napansin nila siguro na maganda yung energy mo. Okay? So, suggestion ko talaga, dapat kayo maligo na salt and water every day. Kapag maliligo kayo para maalis completely. Tsaka pray kayo lagi kay God. Makakatulong yan. So, we have this clock here in either way. And we also have this one. So, tinatarget niya talaga kayo guys. Honestly. So, you have the test here. And we also have missing you in either way. So far, gusto ko makita ko ni test, pero sana may sabihin dun sa kabilang card natin. Kasi nakita ko guys, tina-target niya kayo. So, meaning lang nun, baka naman with the test being here, ibig sabihin, siguro dati, extrovert kayo. So, yung test mo, kung alisin mo ba yung alisin mo ba yung ugali mong extrovert or sasabihin mo lahat na nangyari sa iyong buhay. Parang pinapakita rin sa inang Panginoon na hindi lahat ng tao ay mabuti. May mga tao na ganito na masama, na may ginagawang masama sa iyo. So, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Kung may sign na talaga na kakaiba siya, something like that, talagang layuan nyo na.
piliin nyo yung kasama nyong barkada or yung mga tao, someone na kagaya mo. Kasi, umpisa pa lang na sense ko, parang iba yung paniniwala neto. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. So, napansin ko sa missing you, I would say na mamimiss ka nila. Kasi maybe you're somebody who loved them genuinely as a friend. I'm really sensing karmic relation, yung iba sa inyo. I feel na wala rin siya matinong trabaho. At ibubuhos yung attention niya sa pag-ibig. Pero sa bandang huli, iiwan siya ng tao niya dahil makatagpo tong tao niya ng someone else. As you can see. Isa rin sa kanyang karma, hindi siya mag-stand out sa kanyang trabaho. At mapipilitan siya mag-change ng job. As you can see here. Kasi remember, yung ginagawa niya sa inyo, kinukuha niya yung mga luck sa inyong buhay. Okay? So, yung kanyang karma rin, this person will live in an illusion. Wala siya sa tamang pag-iisip. Ganon din sa pagbili-bili niya ng mga bagay-bagay. At dahil doon, kaya din siya, may problema sa money. Kinabanggit ko sa inyo kanina na kahit may pera siya, mag-offer indulge siya to the point na, yun nga, nagkakaroon siya ng stagnancy with regards sa money. Okay? So, yan nga. Let's see what else. Natapos na pala tayo dyan. So, yun nga, nag-iwalay sila, diba? So, isa rin sa kanyang karma, guys, sa labas yung katotohanan. Na, yun nga, drain ka niya. So, maybe you're not aware, and this reading is a confirmation about it, okay? So, I feel na naiyak kayo, kasi nga, matagal na panahon ka na talagang stuck with regards sa money at ganun din sa relasyon, minamalas ka lagi. Actually, kayo mo na lang mag-pray ka kay God. Tapos, mag-take some time ka to heal yourself. Magpunsisin yung sarili mo, parte ng journey para matuto ka. Diba? And next time around, magbagong buhay ka na. Huwag ka na maging extrovert. Ilihim mo na lang yung buhay mo. Tsaka, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao. Okay? Tsaka, suggestion ko lang din sa inyo, guys. Kung magkakaroon kayo ng kaibigan, mind as well na wag mong ibuhos sa kanya lahat ng sekreto mo. Kasi, I kinda feel na nababangkit mo siguro sa kanya yung nangyari sa buhay mo, na sinaswerte ka, and so on. Kaya ginawa nila is, kinukuha yung mga bagay na para sana sa inyo. Tsaka kung alam mo na ganito yung paniniwala, kung wari meron ng sign na nangungulang pala tong tao na to at kung ano-ano, iwasan mo na. Okay? Yun yung dapat mong gawin. Kung may hunches ka, kasi nakita ko si hunch dito eh. Binigyan ka ng actually hunch ng Panginoon. Kasi gusto ka na niya makaalis sa mga fake na tao na to. Kasi wala silang ginawa kundi gawing stagnant yung buhay mo. Kaya tumagal na hindi ka umasenso. You get my point? Okay, so yun nga, may test tayo dito. So maybe, isa rin sa test mo is parang inayaan ng Panginoon para magkaroon ka ng realization at saka para makita mo rin yung importance ng hunches or ng talagang paikinig sa sign ng Panginoon. So, next time around, please don't ignore the red flags. Don't ignore the signs of God for you. Okay? At saka remember na maging close ka kay God. Araw-araw kang magdasal na sinabi ko sa'yo. At yun nga, mag-confess ka rin. Kasi kung may blockages sa iyong wealth, baka mapunta na sa iba yung dapat sana para sa'yo. Okay? So, that's it, guys. Take some time to heal. Alam ko mabigat yung pinagdaanan nyo. Hugs to every one of you. And God bless all of you.